Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang pag-uusapan natin sa video na ito dahil bibigyan kita, i-explain ko sa iyo para magkaroon ka ng idea kung ano ga yung pagkakaiba at saka yung similarities ng pag-a-apply ng cittadinanza italiana per matrimonyo at saka per residenza regarding doon sa mga requirements na kailangan. Para na sa ganon, mas madali mo na madi-differentiate kung alin ga ang mas maigi para sa iyo, kung per residenza ga o per matrimonyo ang iyong a-applyan. So alamin natin yan raga, dopo na sigla, partiamo. Alam natin na dalawa sa mga options na pwedeng pag-applyan para maging Italian citizen ay yung tinatawag na cittadinanza italiana per residenza. Yung isa naman ay cittadinanza italiana per matrimonyo. So ngayon, isa-isahin natin yung mga pagkakaiba at pagkakaparehas ng mga requirements sa dalawang options na iyan. Una, pagdating doon sa natura or yung motivo o yung basihan kung bakit ga ikaw ay pwedeng mag-apply ng Italian citizenship. Pagdating sa per residenza, syempre kailangan doon yung continuous na residenza dito sa Italia. Samantalang yung per matrimonyo naman, yan ay kailangan na mayroong vincolo coniugale con un cittadino italiano. Ibig sabihin, nakabase yan mainly sa pagkakaroon ng asawa na Italian citizen. Hindi lang basta asawa kasi pwede rin yung tinatawag na civil union. Okay, pagdating naman sa red dito, dahil yan ay isa rin sa mga requirements. Doon sa per residenza, syempre, kailangan na mayroong sapat na red dito. Depende doon sa aplikante kung siya kayo nag-iisa or meron siyang kariko. Remember na mayroong options na kapag kulang ang reddito nung aplikante, pwedeng gamitin yung reddito nung kanyang mga kapamilya na kasamang nakatira, convivenza dapat ha, mayroong convivenza sa iisang bahay. So yung reddito ng ibang mga tao na yon na kasama sa pamilya, pwede yung gamitin. Kapag ka per residenza, kailangan ang sapat na reddito. Doon sa mga vlogs na nagawa ko, na-explain na natin kung ano ga at magkano ga yung reddito na required para sa pag-apply ng Italian citizenship per residenza. Samantalang, ito naman yung kaibahan. Pagka per matrimonyo ang applyan, hindi required ang pagkakaroon ng sapat na reddito. Yan ha. Kapag ka per matrimonyo ang applyan dahil ikaw ay mayroong asawang Italian, hindi requirement ang pagkakaroon ng sapat na reddito. Pagdating naman sa residenza, okay, syempre, kapag per residenza ang kailangan ay 10 taon di solito ang kailangan. Kapag kayong kagaya ng mga Pilipino na gusto maging Italian citizen, 10 years na tuloy-tuloy na residenza dapat dito sa Italia. Pero maaari naman doon sa iba na 5 years lamang para doon sa mga anak na adulto ng isang naging naturalized Italian. Halimbawa, ikaw ay Pilipino, naging Italian citizen ka na, tapos meron kang anak na adulto na. So, sa halip na 10 years nang hihintayin ng anak na iyo dahil ikaw ay naging Italian na, 5 years na lang. Yung anak na yon ang hihintayin niya, papalipasin niya. 5 years na lang na residenza, pwede na siyang mag-apply ng per residenza. Regarding naman sa per matrimonyo, ang basihan naman dyan ay yung dopo 2 anni mula noong ikinasal. Okay? Kapag ka residente dito sa Italia, yung mag-asawa, dopo 2 anni ng kasal, pwede nang mag-apply. Kapag ka naman yung mag-asawa ay residente doon sa ibang bansa, sa labas ng Italia, 3 years naman ang kailangan. Kapag ka mayroong filye yung mag-asawa, nahahati na lang yan. So, yung 2 years na residensya dito sa Italia, magiging 1 year na lang kapag ka mayroong filye. Kapag ka naman nando sa labas ng Italia, sa halip na 3 years, dahil nga meron ding anak, so magiging 1.5 years na lang. Pero, kapag ka naman ang asawa ay naging Italian, halimbawa, Pilipino, naging Italian, so pag ikaw naman ay nag-process ng per matrimonyo, ang basehan naman ay 2 years mula noong manumpa yung asawa. Okay? So, nahahati din, umiigsi din kapag ka mayroong filye. Pagdating naman sa test lingua, so, kailangan na mayroong sapat na knowledge sa Italian language. So, kapag ka per residenza,
kailangan na mayroong certificate ng B1 na livelo ng Italian language. Per matrimonyo, kailangan din yung sapat na knowledge sa Italian. Kaya kailangan din ng certificate ng B1 na livelo ng Italian language. Kapag yung asawa ng Italian na mag-a-apply ng cittadinanza per matrimonyo, tapos siya ay holder noong Carta di Soggiorno per Familiare di Cittadino UE, kailangan pa rin, required pa rin na mayroong B1. Yun na, sana malinaw yun. Samantalang, exempted naman sa B1 na Italian language per residenza at saka per matrimonyo parehas kapag yung aplikante ay holder ng permesso di soggiorno lungo periodo UE. O kaya naman ay nag-aral dito sa Italia at mayroong diploma. Maaari rin, meron ding mga cases na exempted kapag PWD na dahil doon sa kanilang disabilities ay nagkakaroon ng hindrance, di ba? Dahil doon sa disabilities nila ay hindi sila magkaroon ng pagkakataon na matutunan talaga yung Italian language. So exempted din pagka ganon. So ulitin lang natin ha. Kapag per residenza at saka matrimonyo, exempted sa B1 kapag holder ng permesso di soggiorno lungo periodo at saka merong diploma dito sa Italia. Pero kapag naman holder noong Carta di Soggiorno na Familiare ng Cittadino UE, required pa rin ang B1 na sertifikato. Regarding naman sa duration ng pagpaprocess, para sa parehas na per residenza at saka per matrimonyo, ugwali lang yung processing time. Kagaya ng ating alam na kapag ikaw ay nag-process ng application for Italian citizenship, kahit na yan ay per residenza man o per matrimonyo, 24 months, okay, ang processing. Mula doon sa date na mai-envia yung demanda at, ito yung importante, prorogabile. Ibig sabihin ay maaari na ma-extend pa ng another 12 months. Kaya talagang ang timeline ay 24 months hanggang 36 months. 2 to 3 years. Parehas para sa per residenza at saka per matrimonyo. Walang pinagkaiba. Pagdating naman sa NBI clearance, yung per residenza at saka per matrimonyo, parehas din. Kailangan ng NBI clearance. Ang exempted lamang sa NBI clearance ay kapag dito mismo sa Italia ipinanganak. O kaya naman ay nakarating na nirahan dito sa Italia nang siya ay below 14 years old pa. Pagdating naman sa validity ng NBI clearance, ang basehan diyan ay yung date mismo ng nakalagay or date mismo ng issuance ng NBI clearance at hindi yung date na nakalagay kung kailan inapostil. So, ang validity ay 6 months. Kahit pa sabihin na 1 year ang validity ng NBI clearance, pero dito sa Italia, para magamit siya, okay, ay 6 months lamang. So, ibig sabihin, kailangan na mula doon sa date kung kailan na-issue yung NBI clearance, kailangan within 6 months magamit na yan at may envia na yung demanda para sa cittadinanza Italiana. So, parehas lang yan ha, per residenza at saka per matrimonyo. Birth certificate, kailangan parehas. Per residenza at saka per matrimonyo. Yung marriage certificate, kailangan pagka per residenza para doon sa mga babae na aplikante na nagpalit ng apelyido. Yung mga lalaki, hindi kailangan para mai-envia ang demanda. Pero sa parehas na babae at lalaki na aplikante, kailangan ang marriage certificate kasi yan ay hinihingi kapag ikaw ay nagjuramento na. Lalo na kung wala pang record at hindi pa nakalagay doon sa community residenza. Pagdating naman sa per matrimonyo, ay syempre kailangan talaga ang marriage certificate. Meron din cases na dahil nagpalit ng apelyido rin yung babae, ay kailangan noong sertifikato di isate generalita na iyan ay maaaring kuhanin sa konsulato o sa embassy. Pagdating naman doon sa translation, legalization ng mga documents na iyan, yung birth certificate, marriage certificate, yung NBI, kailangan talaga na yan ay translated into Italian at saka kailangan na
legalize. At lagi natin sinasabi na kapag kinuha yung mga dokumento na iyan doon sa Pilipinas, melyo na dito mismo sa Italia ipapatranslate at saka ipapa-legalize. At nabanggit ko na rin na ako ay pwedeng hingan nyo ng assistance regarding diyan para mapa-translate at mapa-legalize yung inyong mga apostille documents na galing sa Pilipinas. Siyempre, hindi kailangan ng translation at legalization kung halimbawa na yung birth certificate ay mismong galing na dito sa Italia. Okay? Parehas yan para sa per residenza at saka per matrimonyo. Pagdating naman doon sa historico residenza, syempre, kailangan yan sa application per residenza. Yun namang per matrimonyo, kung halimbawa na yung mag-asawa ay naandito sa Italia, dito naninirahan, kailangan yan. 2 years, okay? Kapag naman mayroong anak, ay di magiging 1 year lang. Siyempre, ang iba pang mga documents sa kailangan, parehas sa per residenza at saka per matrimonyo, valid passport, valid na permeso di soggiorno at saka valid na karta di identità. Parehas din, ang gastos per residenza at saka per matrimonyo, 250 euros na kontributo na yun ay babayaran, okay? Para yan doon sa application ng cittadinanza italiana. At kailangan din ng marca de bollo na 16 euros. Parehas din, per residenza at saka per matrimonyo. Ang application online ay syempre parehas din. Okay? Per residenza at saka per matrimonyo. Doon sa portale ng Ministero del Interno. At kailangan ng either na SPID o kaya naman ay CIE. At ang importante na kailangan din na tandaan na kailangan na kapag ikaw ay nag-apply, nag-process ng cittadinanza italiana per matrimonyo, hindi kailangan na ikaw ay magkakaroon ng legal separation or divorce doon sa asawang Italian hanggat hindi mo pa natatanggap yung Decreto di Concessione della Cittadinanza Italiana mula sa Ministero dell'Interno. Dahil kapag nangyari yung legal separation or divorce na hindi mo pa natatanggap yung dekreto mula sa Ministero dell'Interno, mawawalan ng visa yung application at hindi na yung matutuloy yung iyong pagiging Italian citizen. Pero kapag naman nangyari yung legal separation or divorce after na matanggap mo yung Decreto di Concessione della Cittadinanza Italiana mula sa Ministero dell'Interno, ay tuloy-tuloy pa rin. Hindi maapektuhan yung iyong application at magiging Italian citizen ka pa rin. Makakapanumpa ka pa rin. So, doon sa application din, per matrimonyo, syempre kailangan dyan ang dokumento ng asawang Italiano at kailangan din na i-indicate ang data ng juramento kung halimbawa na yung asawa ay naging naturalized na Italian citizen. Sa Inraga ha, ibibigay ko sa iyo, papakita ko sa iyo yung table na ginawa ko para mas makita yung pagkakaiba at saka yung pagkakaparehas ng mga requirements pagdating sa application ng Italian citizenship na per residenza at saka per matrimonyo. Pero yung table na iyan ay hindi mo masyado agad maiintindihan kung hindi mo napanood ang video nito mula umpisa hanggang dulo. Dahil dito sa video na to, in-explain ko yan. Okay? Ipapakita ko lang din sa iyo para magkaroon ka ng idea at saka para magkaroon ka ng visual reference. Raga, umaasa ako na nakatulong sa iyo, nakapagbigay sa iyo ng linaw ang pinag-usapan natin na ito. Kung halimbawa na meron kang tanong or gustong i-clarify, mag-comment ka lang Raga, sasagutin natin yan o pure gagawa tayo ng video regarding dyan sa inyong mga tanong. Sana ma-share mo rin sa iba para maging iba ay maging aware din dito sa mga bagay na pinag-usapan natin sa video na ito. Maraming salamat sa panonood mo Raga. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie Raga. Alla prossima.